Okay, ma'am, thank you. Utusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. At pwede po ninyong gamitin na muna yan para pangbawas sa gastos sa pang-araw-araw. Soon after. Okay, ma'am, thank you. Natatawa din yung mga enforcer, mga kababayan. Ayaw po sumakay ni ate, pinipilit po. Ma'am, sakay na po kayo. OMG, ang libreng sakay ni Bangag, mga kababayan. Literal po. Instead na mahatid ka dun sa bahay, ang libreng sakay ni Bangag ay diretso ka sa presinto magpaliwanag. Sino ba ang gustong sumakay dyan? Alinga, Bangag, gusto mo ba sumakay dyan? Ikaw muna mauna. Yan ang libreng sakay ni Bangag Jr., mga kababayan. Ang lupit talaga nitong Marcos administration na to. No? Itong Marcos na to. Malala na po, mga kababayan. Ito po, may video tayo na itong si Marcos Jr. ay nakita po ng taong bayan. Malala na po pala ang kalagayan nito. Naku po, eto, ano saan ang video na yon? Nasaan na? Video, magparamdam ka, aba. Na walang video. Ito mga kababayan. Malala na daw si BBM. Ngayon lang natin alam, ha? Pumasok talaga dito si BBM kahapon dito. Yes, dumaan dito. Nakita mo siya, ma'am? Oh, nakita ko siya. Ano na siya, payat. Siguro nga nangungonsimi siya, no? Kaya ayaw ko maging presidente, ayaw ko mamayat. Dapat medyo malakas pa yung... Yes. Saka dapat matapang. Hindi pwede yung kayang-kayanin ka lang. Oo. Kaya nagustuhan ko na si Sara. Noon ayaw ko sa kanya, pati takay niya ayaw ko. Ngayon gusto ko na siya. Parang kasi hindi pwedeng lalamya-lamya ka lang at babait-baitan. Kakayang-kayanin ka ng mga mayayaman na yan. Ayan, mga kababayan. Nakita daw po ni ate itong si BBM na mukhang lamya, malala na palang kalagayan ni Marcos Jr., mga kababayan. Grabe, ano ho? Grabe, dahil dyan, bukod pa dito sa namimilit ang kanyang mga lipures na magpasakay nitong libreng sakay kuno. Ayaw ni ate sumakay, oh. Ayaw ni ate sumakay, mga kababayan. Ayaw ni ate sumakay. Pinipilit kasi nga mukhang instead na diretso ka sa bahay mo, pag sumakay ka dito sa libreng sakay ni BBM, diretso ka sa kulungan magpaliwanag. Kulong ka na. Ito yung sinasabing huli at kulong. Hindi kulong. Kulong ka dyan. Ayan, no? Visit na BBM to. Wala na talaga itong magawang matino. Dahil dyan, mga kababayan, galit na galit po ang taong bayan at minumura si BBM. Panoorin po ninyo ito. Ayan po, oh. Napakatapang nito. Kung totoo man ito, ano ho? Nakita lang po natin. Post po ito ni Rico Anchanco Bala Jr. Pangalan pa lang niya, mukhang napakatapang na, mga kababayan. No? Ayon sa kanyang post, yesterday po ito, ha, at 5:30 AM. Sabi niya rito, "Good morning po, Mr. President Bongbong Marcos." Yon, mga kababayan, yung pang pagkakasabi niya. Mo! Namo! Abante! Ginanon po niya, oh, sabi pa niya rito, Article 3, Section 4, 1987 Philippine Constitution. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble in petition to the government for redress of grievances. Wala kayong pakialam kahit araw-arawin kong mumurahin si BBM. Oh. Araw-araw minumura ng taong bayan. Ito po si Marcos Bangag Jr. Mga kababayan, ano masasabi niyo rito, mga loyalista nga? Ha? Yan po ngayon ang ating pag-uusapan at kalakip nito. Nako po, itong si Lacson, hindi na po talaga makakaurong. Kailangan niya na po buksan muli ang Blue Ribbon Hearing Committee. Dahil, mga kababayan,
iniwan na po, tinakwil na po itong mag-amo si Tuta Soto na tahimik po dito kay Alan Peter Cayetano sa husay at galing magpaliwanag na Senator Peter Alan Cayetano. Si Tuta Soto ay nawalan po natamimi po, at ito matindi ito mga kababayan. Subere, Gatchalian at Ehersito kontra po dito kay Ping Lacson. Gulo na po sa Senado, mga kababayan. Yan po lahat ang ating papanoorin. At syempre, bigyan po natin ng reaksyon itong si Attorney Bueno, mga kababayan. Mayroon po siya ritong bagong upload na sinasabi nga rito, alis dyan. Hindi iyo yan. Mula isawan to impeachment, may pagkakaiba ba? Na-curious ako dito, mga kababayan. Akala ko si Larry Gadon yung pala, Larry na mag-iisaw dyan sa UP Diliman. Grabe, no? Mamaya, ito pong sinasabi ko po sa inyo na hindi po lahat ng mga nagsasalita na bagamat parang pabor minsan kay sa mga Duterte, yung mga sinasabi, pro Duterte na or DDS na. Ito po ay maliwanag na hindi naman po siya, sinasabi niya naman po sa umpisa, hindi siya po pro Duterte at hindi rin siya pro PBBM. Pero, suportado niya po ang mga programa ng Marcos administration. So yan, huwag po kayong alis mga kababayan, panoorin niyo po ito ng buo ang ating reaction video. Samantala, nakikisuyo po muna ako sa mga bago pa lang bumisita sa aking channel. Paki-like, paki-share, paki-subscribe ang ating channel at malaking tulong po yan sa aming mga content creator. Diretso na po tayo mga kababayan sa atin pong pag-uusapan ngayon. Unahin po muna natin itong reaksyonan. Itong si Lovely Granada na mukhang matulis na Granada. Yung baba, mga kababayan, mukhang magkakahawig sila, oh. Ito naman si Lutang, ayan din, oh, mga kababayan, magkakahawig sila, no? Magkakahawig sila, si Saba, si Tartar, si Ngiwi. Ngiwi din to isa. Ngumingiwi. Lovely Granada, nanawagan ng unity laban sa mga Duterte. Grabe. So, ibig sabihin, mag-unity kayo dito sa mga magnanakaw. Na mga may malita. Ang galing ng palaban nitong si Baba, mga kababayan, ano? Una sa lahat, Baba, unahin mo muna yung Baba mo labanan. Pagka nabash ka, iiyak ka. Kung gusto mong hindi mabash, no? Manahimik ka sa loob ng kwarto mo. Isama mo si Tartar. Ay ka lang mga kababayan, may nakita akong may nakita akong kahawig ni yan si pangalan niyan, si Granada, mga kababayan. Kahawig niya ba ito? May papakita ko sa inyo. Wait lang nasaan na ba yun? Ito. Kayo nang umusga mga kababayan kung magkahawig ba sila nito. Check nyo nga, magkahawig ba sila? Magkahawig ba sila mga kababayan? Nakita ko lang po yan Nakita ko lang sa isang post yan Hindi ko po yan Inano ko lang kung kasi parang may kamukha no? May kamukha Tanong sino kaya yung sino kaya yung kanyang ina? Hulaan natin. Joke lang Walang magagalit. Nakita lang naman namin yung kumakalat yan na magkahawig daw, no? Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo magkahawig sila? Magkahawig sila? Okay, kung hindi kayo naniniwala, diretso na po tayo dito. Ito po mga kababayan, Kalye Sorbian nakita daw po si BBM na talagang medyo medyo malala na talaga, no? Pumasok talaga dito si BBM kahapon dito. Yes, dumaan dito. Nakita mo siya, ma'am? Nakita ko siya. Na siya, payat. Siguro nga nangungonsimi siya, no? Kaya ayoko maging presidente, Yan mga kababayan, payat na talaga si BBM. So ibig sabihin, totoo nga po yung mga kumakalat na mga litrato dati, mga picture dati. Asan na ba yun? May picture ako dito niyan Ewan ko kung ito yun. Hindi yan. Ayan, no? Totoo po pala talaga ito mga kababayan na itong si BBM ganito na talaga, parang tukog na napakapayat na talaga. Kasi may tao talagang nakakita sa kanya, no? So, sobra na daw po talaga, no, kapayat si BBM. So, ngayon mga kababayan, balikan natin yon yung video na yon, no? Ganyan na po ngayon. At ito nga pong si BBM ay may mga palibreng sakay paano siya, pautot siya. Na itong libreng sakay niya ang ginamit, pulis ang tawag nito, pulis dump truck ba to?
police truck ba ito na kargahan po ng mga ay, hindi ko alam. Kasi mukhang mukha kang criminal dito pag dito ka sasakay eh. 'Di ba mga kababayan? Parang mukha kang nadampot sa mga operation eh. 'Di ba? Ano to, nadampot ka doon sa drug war? Parang ganoon ang datingan eh. Nakakahiya mga kababayan pag sasakay ka rito. Kaya si ate kahit hindi niya pinapansin eh. Nag-alok sa kanya, tingnan niyo Oh, sabi ng policewoman, libre sakay na kayo, libre sakay. Oh, libre sakay. Si ate, layo ng tingin Hindi niya pinapansin itong isang sorry sa policewoman sorry pero hindi ka pinapansin, ma'am. Nitong Crazy of the... si Sir, ayun si Sir, yung enforcer, natatawa na lang. Sabi, kahit naman ako siguro, hindi rin ako sasakay dyan. Kahit libre pa yan, biruin mo yan. Parang, mabuti sana mga kababayan kung kung mga panahon ng mga baha, di ba? Hindi tayo makalusong dahil nga po sa hindi po pwede makadaan ng mga sasakyan maliliit. Pwede siguro yan, parang risky yung dating. Pero ganyan libre sakay, parang ordinaryong araw, parang jahe, di ba? Parang parang hindi okay, di ba? Kasi parang mamaya mapicturean ka ng mga kaklase mo dyan, mga kaibigan mo dyan, kakilala mo dyan. Tapos ipost sa Facebook, kahit man sabihin hindi totoo, wala kang kasalanan, parang ang sama ng dating na nakasakay ka dyan. Lalo pa ngayon, ang imahe ng ating mga men in uniform, medyo hindi ganun kaganda, di ba? Dahil ngayon sa kay Torre, si Torre hindi talaga mapaproud ng mga Pilipino. Biruin mo yung isang napakagaling na presidente, mga kababayan, na si Tatay Digong kinidnap, pinadala sa dahig, pinilit na bitbitin papuntang dahig na wala man lang siyang official na warrant talaga na nanggagaling dito sa Pilipinas. At nasa picture lang naman ng cellphone ang kanyang warrant na nanggagaling daw di umano sa ICC. Na ang ICC wala naman sa ating karapatan na. Di ba mga kababayan? Dahil dyan, minura na si BBM ng taong bayan. Ayun siya talaga ito siguro mga kababayan. Tingnan natin po profile nito kung siya nga. Siya nga Siya nga Bio. Tingnan nga natin Bio. Sorry. Bakit yan? Siya nga mga kababayan. Siya nga matapang ito. Itong tao na to sasabihin nyo na naman, ibabash nyo, tawag nito? Freedom of speech nga ang kanyang sinasabi dito Anuhan nyo ba siya? Magagalit ba kayo pero hindi kayo magagalit dito sa Philippine Constitution 1987, Article 3, Section 4. Yan din po ang sinasabi ni Tatay Digong. Payapa lang naman Bakit? Sa gusto niyang murahin si BBM araw-araw, anong paki nyo? Di ba? Kasi kamura-mura naman talagang pinaggagawa nitong ni Marcos Jr. Ito na mga kababayan, ang pinakamatinding issue natin. Kaya minumura itong si Marcos Jr. ng taong bayan. Ito po, panoorin natin. Ejercito won't sign until contractors name in Blue Ribbon Report. Ito po mga kababayan ang matapang na pahayag ni Senador JV Ejercito. Dahil nga po itong si Lacson ay pinagtatalunan po nila Marcolita at sinasabi pa ni Lacson na ayaw daw pumirma ni Marcolita doon sa kanyang committee report ng Blue Ribbon na which is ito nga ngayon ayon dito kay JV Ejercito ay wala pa daw ang mga pangalan ng mga contractors, which is totoo naman mga kababayan. Sa napakarami po ng mga contractors na mga naibalita, napakarami na po mga contractors na naibalita ngunit wala pong wala pong napapangalanan, wala pong naisasama dito sa usapin patungkol po dito sa Blue Ribbon, Tapos ngayon itong si Lacson gusto niya nang magpapirma. Tapos ang masakla pa dito mga kababayan ay after na may makapirma na diyan, isasarado niya na yan. 'Di ba? At hindi niya napapansinin kahit marami pa po ang mga ebidensya na maglutangan, maglabasan. At kahit pa mga kababayan, nandyan na nga po yung mga witness plus ebidensya, hindi lang sila basta witness. Involved sila mismo sa delivery, sila mismo nagde-deliver. How come na itong si Lacson hindi naniniwala? At itong Senado sa pamumuno ni Tutasin, di ba? Kaya itong kapwa niya mga senador, supposed to be mga kakampi niya ito mga kababayan. Majority po ito Sila Ejercito,
At ito pa, hindi lang po yan sa ehersito, mga kababayan. Ang matindi ito. Ito talaga ang mas matibay. Ito, basahin natin ang detalye. Senator J.V. Ejercito would not sign the Senate Blue Ribbon Committee's final report. Final report? Abay, isa ka rin talagang tanga pagka bubuto ka ay pipirma ka na dito, final report na pala. Samantalang hindi pa po naimbestigahan lahat. At marami na ngayon lumulutang mula kay Presidente Marcos, Sandro Marcos, nabanggit pa nga ang First Lady, di ba? Lahat-lahat na mga kababayan, si Trillanes, si Dilima. Oh, ito pa lang daw po mga sikat na mga pangalan ang nakilala ng mga dating Marines. What if kung dyan sa sa Justice Committee ng Kongreso ay nandoon pala, nakita pa lang na deliberan, pag nagharap-harap po sila, itong Justice Committee, ipatawag nyo kaya yung nang magkaalaman tayo, sige nga, hinahamon namin kayo. Hindi yung hamon ni walang kakwenta-kwentang si Baba Lovely, na kamukha ni Tartar, pangalan nun. Basta yun na yun, si Tartar. Di ba mga kabayan? So ito, hinahamon ni J.V. Ejercito na dapat buuin muna. Ituloy natin ha. Final report on its investigation in the flood control anomalies unless it included the so-called contractors among those recommended for preliminary investigation. Sorry po. Excuse me. The Senate Deputy Majority Leader pointed out that several key personalities allegedly behind the multi-billion peso corruption mess has yet to be named in the panel's recommendations. Kaya hindi ako pipirma dahil sa tingin ko kulang pa ito. Kapag nakita kong kasama na yung mga contractors na congressmen, baka maaaring pumirma na ako. Ejercito said in a radio interview on Saturday. Hindi pa ako satisfied na yung mga tunay na may sala o mga tunay na salarin, mga major players na talagang nagsimula ng mga ito sa tingin ko. Hindi kasama doon sa mga recommended, he said. Ejercito along with, ito na mga kababayan, Ejercito along with Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri and Senator Sherwin Gatchalian earlier withdrew their signatures from the draft partial report on February 3 to allow them to review its findings. A copy of a partial report earlier obtained by bilyonaryo ito pala yun mga kababayan, by bilyonaryo news channel showed that the anti-graft panel chaired by Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson had recommended filing criminal charges against Senators Francis Escudero, Jinggoy Estrada, and Joel Villanueva. Kita nyo mga kababayan rekomendado ang mga kasamahan niyang mga senador, recommended filing criminal charges against Senators Francis Escudero, Jinggoy Estrada, and Joel Villanueva. Kasamahan niyang senador na hindi naman nabanggit na mga contractors. Di ba? Isang insulto ito sa kapwa mo senador. At isang insulto rin ito sa institusyon ng Senado na instead protektahan nyo ang mga kasamahan ninyo sa pamumuno ni Tutasin, abay, kayo pa mismo ang maglalaglag sa mga kasamahan nyo. Katulad na lang kay Senator Bungo at Senator Bato de la Rosa. Bimar, paano sinabi mo? Di ba sabi naman ni Soto, poprotektahan nila si Senator Bato. Pag sa Senado, hindi po pwedeng arestuhin pag nandyan sila sa vicinity ng Senado. Oo, tama ka. Bakit? Gusto mo ba nakakulong na lang din ang mga senador na ito? Na binoto ng mga milyon-milyon mga Pilipino? Gusto mo ba ikulong na lang din sa Senado forever? Kasi, pag sa labas ng Senado,
Huhulihin sila. Kikidnapin sila ng traidor na Marcos administration papuntang daig. Di ba mga kababayan? Well, kaugnayan po yan ngayon dito sa ating ating topic. Mamaya itong si Subere pag nagsalita yan, Ayan mga kababayan, diyan niya po yan. So ito, a copy of partial report earlier obtained by billionaire. Yan nga po yun, pinapakasuhan ni Lacson itong kapwa niya mga senador. Samantalang yung mga congressman na mga contractors, wala siyang nirekomendang kasuhan. Na ito pa talaga ang mga Una, Sandro Marcos. Ikalawa, Martin Romualdez. Yung sa Batangas, contractors yun, di ba? Yung mga Gonzales. O, sabihin na lang natin si Saldico. Yun lang, si Saldico lang. Nasaan yung mga, si Saldico hindi na congressman. Katulad ni Senator Revilla, di ba? Hindi na rin senador. Pero kasamang nakasuhan. Pero bakit itong mga congressman na contractors na mga napapangalanan pang may malita, kasama na yan si Dilima, bakit hindi ito sinama sa recommendation ni Lacson? Hindi na nga sinama sa recommendation ni Lacson, sinama pa niya yung kanyang mga kasamahan na mga senador. Di ba ka? Kung kayo yung matinong mga senador, abay, aangal kayo, tama hindi? Kung matino kayo, kung hindi kayo matino, abay, sandali. Ay, hindi ba? Tama, no? Kung hindi kayo matino, kung bangag din kayo siguro, hindi ko naman sinasabi at hindi ko naman pinapangalanan na may bangag dyan, no? Hindi ko naman sinasabing may bangag ng mga senador. Ang sinasabi ko lang, yung bangag ng pag-iisip, yung wala sa tamang katinuan. Mantakin mo, mayroon ka na kaagad probable to recommend para kasuhan ng kapwa mo senador na hindi pa naman napapatunayan ng mga contractors. Samantalang yung mga congressman, contractors talaga may mga record sila Pero wala ka man lang. Di ba? Ayan The committee report also moved for the criminal prosecution of former Senator Bong Revilla over his alleged links to the corruption scandal. The report likewise recommended the filing of criminal complaints against resigned Ako Bicol Party List Congressman former Caloocan Mitch Kahayon, several public works official. Kita nyo mga kababayan, ang nakasuhan lang yung hindi na mga congressman katulad ni Saldico, katulad ni Mitch Kahayon. Pero yung present na mga congressman na mga contractors na marami pong nababanggit na nalink po sila dito sa skandal ng flood control, wala pong rekomenda si Lacson na kasuhan. However, sa kabilang banda, yung mismong kasamahan niyang tatlo, Jingo Estrada, Escudero, Villanueva, na hindi kontraktor, nirekomendin niyang kasuhan. Napaka-unfair talaga ni Lacson, mga kababayan. Diba? On February 10, Lacson said, there would be revisions in the report replacing the phrase recommended to be charged with undergo preliminary investigation. Nothing that legislative body cannot direct file charges before the courts. Nagpalusot na siya rito, mga kababayan. Gusto niya ng tanggalan na lang yung recommended na charges, kundi na lang undergo investigation uli. However, Ejercito said the revisions did not address his main concern regarding the exclusion of contractors or members of the House of Representatives who also owned construction companies that secured government contracts. Kapag full na ang report, baka pag-aralan natin. Pero sa ngayon, sa tingin ko lang, wala pang major players sa listahan, he added. As of the latest count, only 4 the 9 required senators have signed the committee report. Kita nyo, mga kababayan? Kunwari, gustong baguhin ni Lacson ang report niya at hindi na daw kakasuhan, hindi na daw i-recommend ng kasuhan itong kapwa niya mga senador. Pero sumagot uli si Ejercito, sabi niya hindi po pwede yan kasi hindi pa rin po yan nakatugon doon sa aking gustong mangyari na dapat ang isama mo dyan yung mga totoo, katulad nitong mga contractors. Which is, bakit Lacson? Ang tanong.
Lacson, bakit hindi mo kaya ang mga congressman? Takot ka ba sa mga congressman at hindi ka takot sa mga kapwa mo senador? Valid bang tanong ito, mga kababayan? Maaari ba natin itanong kay Lacson, Lacson, takot ka ba sa mga senador, mga congressman? Ha? Dahil hindi mo sila ma-recommended na kasuhan? Wala ka man lang dito binabanggit, no? Na under preliminary investigation sila sila Martin Romualdez, Sandro Marcos, pati si PBBM, kasama sila sa mga nababanggit Kaya nga rason dito ni Ercito, however, hindi pa naniniwala ako na hindi pa ito yung mga totoong mastermind, wala pa dito yung mga malalaking player dito sa korupsyon. So Lacson, ulitin natin ang tanong. Takot ka ba sa mga congressman? Ang isang tanong, hindi ka ba takot sa mga kapwa mo senador? Or niwawalang respeto mo ba ang kapwa mo senador? At ang institusyon ng Senado? Dahil instead na unahin mo ang kapakanan ng institusyon ng Senado na protektahan, inuna mong protektahan ang mga contractors. Tama ba, mga kababayan? Bakit natin nasasabing pinoprotektahan niya mga contractors dito sa puntong ito? Kasi mayroon na siyang final report Yung final report niya, final lang pala ito, mga kababayan, kaya kung matino-tino ka, aalma ka talaga dito. Sa dami-dami ba naman ang naglalabasan ngayon ng mga ebidensya Ang lalaki ng mga nakuha. Yung ano ba yun? Yung nasa, ano ba yung apelyido nun? Basta sa Pampanga at saka sa Batangas, di ba? Siniwalat din yun ni Congressman Libeste. Siya nga pala si Congressman Libeste, na nahimik na rin Ano kaya? Nag-usap na kaya sila ng nanay niya? Banggit din kasi ang nanay niya ng di ba? Na tungkol sa malita issue ng mga dating Marines. Nako. Kabit-kabit na talaga ito, mga kababayan. So ayan, ang tanong natin kay Lacson. Bakit Lacson? Instead na okay, sige, para fair, Lacson. Kung gusto mo talaga ng patas at gusto mo talagang magkaroon ng maayos na investigasyon at pirmahan ito siguro, baka Lacson, isama mo si Martin Romualdez, isama mo si Sandro Marcos, isama mo na rin si Marcos Jr. Kasi isa rin sila sa mga tinutukoy na mga ano ngayon mga witness at mga ebidensya At itong si Gonzales sa Pampanga, di ba? At yung sa Batangas, hindi ko maalala yung sa Batangas, sino yun? Yung congressman doon na napakalaki. Sisiw daw ang Diskaya doon Yung congressman na kontraktor na yun. Bakit hindi mo ito yung maisamang mga pangalan na ito? Nababanggit din to. Si Dilima, nabanggit din sa dyan Bakit hindi mo isama? Pag naisama mo na yan, sige, sama mo rin mga senador. Siguro baka masatisfied ang taong bayan. Both, siguro. Pati yung mga loyalista, mga maka-admin na mga pananaw, malamang magugustuhan niyan Lacson. Di ba? Kasi kasama ang mga senador na sinasabi niyong mga pro-DDS Pero dito, sa puntong ito, lumalabas lang talaga Lacson, mayroon ka lang kinikilingan at mayroon kang pinoprotektahan. Yung pinoprotektahan mo, itong mga contractors, ang hindi mo pinoprotektahan, itong mga kapwa mong mga senador. Ganun lumalabas Lacson. Hindi mo masisisi ang taong bayan. At lalo na itong mga matatalinong senador. Kasi kung bobo ka talaga senador, magsasawalang kibo ka na lang. Si Senator Marcolita pa, ang pinipilit niya. Mayroon pa si Lacson palipadangin, ayaw mo kasi pirmahan yung aking final report. Ito nga mismong mga kasamahan mo Si Marcolita pa ang uunahin mong pagpapirma dyan. Ito nga mga kasamahan mo, ayaw pumirma Kasamahan mo yan sa majority Ikalaban mo si Marcolita, gusto mo si Marcolita pa ang pumirma? Ano ka, hilo? Hindi yan po pwede. Di ba? So, mga kababayan, ayan. Ayan sinasabi natin. Ang gulo sa Senado, inayawan na po itong mag-among si Tuta Sen at saka itong si Lacson, mga kababayan. Eto, puntahan nga muna natin ito, mga kababayan, itong si Attorney Bueno. Marami po kasi ang mga humanga dito kay Attorney Bueno. Maganda rin naman kasi talaga magpaliwanag si Attorney Bueno,
inano na natin dito yan. Napakaganda, napakahusay. Pero hindi po siya, nilinaw po natin talaga no, nag-disclaimer na tayo, hindi po siya pro DDS at hindi rin siya pro BBM. Pero support niya po di umano ang Marcos administration, yung mga programa. Okay, yung mga programa po ng Marcos admin. Which is tama rin naman. Tayo rin naman talaga lahat talagang dapat tayo mag-support no sa program ng administration kay si Huda, si BBM yan, Duterte yan, kahit sino. Bakit kamo? Kasi yung administration ng bansang Pilipinas, tayo yun. Dapat lang tayo sumuporta. Ngayon, kung hindi ka susuporta, ano ka? MPA ka. MPA lang naman ang kalaban ng administrasyon. Tama, hindi? Hindi porket nagkikriticize tayo, hindi na tayo sumusuporta. Yun nga yung pagsuporta natin eh. Kaya nga natin kinikriticize kasi nga po gusto natin mapaganda ang takbo ng administrasyon. Tama ba ang logic na yun, mga kababayan? O, kung tama yun, comment nyo dyan kung tama yung sinasabi kong lohika. Kasi kahit sino pang maupong presidente, pag hindi natin sinupilotahan ng administrasyon, bagsak tayo puro parehas. Tama hindi? Pero kahit sino pang maupong presidente, kung suportahan natin ang administrasyon, yung pamumuno ng administrasyon, yung kanyang mga programa, pare-paras din tayo unlad. Tama hindi? Tama hindi? Pero kung MPA ka, lagi kang kalaban. Kay sinong presidente, kay anong administrasyon, kontra. Katulad nila Franz Castro, yung mga Makabayad Black, di ba? Wala nang ginawa yan, kontra yan sa mga gobyerno eh. Mulat sa pulpa. Paggising ko, pagkaintindi ko ng nangyayari sa ating bansa, nakita ko na, lagi na yan kontra yung mga taong yan. Wala na po yan nagustuhan na gobyerno ng bansang Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto nilang nakawin. Gusto nilang sila ang maghari. At gusto nila, no, maging komunista ang ating bansa. Yun po ang gusto nila, mga kababayan. At ngayon, nagpapakunwari sila daw ay mga makabayan. Ang totoo, hindi po sila makabayan, makabayad. Ilang mga malita kaya ang hawak nila, ang napunta sa kanila. Kakampi pa nila itong ibang mga pare na adik, di ba? At yung ibang mga media na sinasabi rin mga Marines, nakatanggap din ng malita. Pakinggan natin muna ito si Attorney Bueno, mga kababayan. Dito kasi sa puntong ito, pinagkumpara niya po si Mang Larry, yung nagtitinda ng isaw dyan sa UP Diliman, na napaalis po, mga kababayan. Natanggal po sa kanyang pwesto dyan, pinalayas po ng UP administration. Yung pangyayari kay Mang Larry at impeachment ni VP Inday Sara ngayon, mga kababayan, ay pinagkumpara niya po, pinaghambing niya po, na tila baga ay parang mayroon silang pagkakahalin tulad. Which is, I beg to disagree. Sorry, attorney po kayo, ginagalang ko kayo, pero this time, hindi ko po matiis, i-disagree ko po kayo rito. Marami pong mga vlog na napaka-humbly humbly agree ako talaga sa inyo. Pero this time, disagree po ako dito. Mga kababayan, panoorin natin si attorney bago tayo pumunta sa isa nating topic. Nitong ari-arian. Wala pong tinatawag na prescription against the state. Dito po sa kaso ni Mang Larry, kahit 40 years ka na diyang nagtitinda ng isaw sa loob ng UP na lupang pagmay-ari nga ng gobyerno, hindi kailanman magpiprescribe o maaangkin mo ang lupa ng UP. Ang lupa po ng gobyerno ay hindi nawawala. Sa tagal ng panahon, kahit 40 years or 50 years ka pang nandiyan, hindi mo pwedeng angkinin yan. Tama ka dyan, attorney. Tama ka dyan. Hindi po yan mawawala. Kung sa gobyerno talaga, sa gobyerno yan. Tuloy. Ngayon, punta tayo doon sa kaso ni VP Sara. Ang posisyon po ng Vice Presidente ay hindi isang private property na pwede mong panghawakan habang buhay, na pwede mong angkinin kahit na lumalabag ka na sa batas ay ayaw mo pang umalis sa posisyon. Kapag ang mandate ay nabahira ng paglabag sa batas, ang Estado, sa pamamagitan ng impeachment at ng Korte Suprema, ay may likas na karapatan na bawiin sa iyo ang ipinagkatiwalang opisina. Ngayon, ano ang aral? Kahit ikaw ay isang iconic na isawan, o kahit ikaw ay isang mataas na opisyal ng bansa,
walang sino man ang nakakataas sa batas. Tama rin yan mga kababayan, tuloy. Ang ari-arian at kapangyarihan ng gobyerno ay laging babalik sa kamay ng taong bayan at ng Estado kapag ang tiwalang kaakibat nito ay nawala na. Hanggang dito na lamang po ito pong Yan mga kababayan. Ayan, dito natin tatapusin. Actually, bandang dulo na po ito ng video na akin pong kinuhanan na reaction. Pinanood ko na po kasi ang bandang unahan nito. Ang bandang unahan nito mga kababayan, pinaliwanag niya po ang nangyari dito kay Mang Larry. Ito si Mang Larry pala mga kababayan ay sa mga hindi pa nakakaalaman ho. Sikat na sikat po yan na nagtitinda ng isaw dyan nga po sa bandang UP Diliman, sa loob mismo. Ngayon, pinaalis po siya dahil mayroon daw po siyang mga pagkakautang sa upa na hindi niya binayaran. Sa madalit sabi mga kababayan, nagkaroon po ng kaso ito. Hanggang nakarating po sila sa Supreme Court. Umapila po si Mang Larry at natalo po siya. Hanggang Supreme Court mga kababayan. Take note ha, hanggang Supreme Court, natalo po itong si Mang Larry. Ngayon, nagdesisyon po ang korte at ang UP na palayasin po, ibig po dyan siya or parang impeach, tanggalin siya dyan sa kanyang pwesto na pinagtitindahan. Ito ngayon, yung sinasabi ni attorney na para bang kinukumpara niya dito kay BP Inday. Na kahit sikat na sikat ka pa, kasi iconic, sabi niya, sikat na sikat yan si Mang Larry, mga kababayan, sa hindi po nakakakilala, dito sa isawan na yan. Sikat na sikat. Pero take note ganito, parehas sikat, oo. Pero parehas ba binuto ng taong bayan? Una, hindi. Ito po si Mang Larry, bagamat sikat iconic, bagamat halos 40 years na siya dyan na nagtitinda ng isaw, hindi po siya hinalal ng ng 32 milyon na Pilipino. Attorney, pakitake note po sana yan, wag niyong iba si attorney pero pupuntuhan lang po natin na I beg to disagree dito sa mga ginawang paghahalin tulad ni attorney dito sa pangyayari kay Mang Larry ng isawan ng UP at dito sa impeachment laban kay BP Inday Sara. Bakit? Ito, ipapaliwanag ko sa inyo mga kababayan kung bakit big to disagree ako. Yung comparison niya, hindi ko talaga sinasang-ayunan yan. Una, hindi po binoto si Mang Larry ng 32 milyon. Bagamat 40 years na siyang nandyan naman siya para mag-business, magtinda, para sa sarili niyang pakinabang. Tama, hindi? Samantalang si BP Inday Sara, binoto po ng taong bayan na 32 milyon. Okay? At nandyan si BP Inday Sara para paglingkuran ang taong bayan, hindi para magnegosyo. Tama, hindi? At hindi rin si BP Inday Sara nababanggit na tumatanggap ng mga mali-malita. Tama, hindi? Ano ang kaso niya? Yung 125 million confidential fund na bawal pag-usapan. Tama, hindi? Tuloy. Isa pang punto, attorney. Si Mang Larry, kaya hindi po pwedeng ipag-comparison, attorney. Sorry wag niyo pong ibaba si attorney, mga kababayan. Pupuntuhan ko lang po. Hindi po pwede ipag-kumpara. Bakit? Si Mang Larry, personal niyang kaso yon, tinakbo niya mula sa mababang hukuman sa Metropolitan Trial Court hanggang sa RTC, hanggang sa Supreme Court, talo. Si Vice President Inday Sara Duterte nauna nang nanalo sa Supreme Court mismo at hindi pa siya napapatunayan sa Senate man, sa Congressman at saka sa Supreme Court. Wala pang final verdict, Attorney Bueno. So, napakalayo pa po ng comparison mo. Kasi ganito yun Para bagang ang kinumpira ni Attorney Rene Bueno, itong kay Mang Larry, yung manok na nangitlog, napisa na, sisiw na. Itong kay BP Sara, naglilimlim pa lang ang manok, hindi pa napipisa. May tendency pa po ito na mayroon pa pong mga bugok. Gets nyo mga kababayan? Sino rito yung mga taga-probinsya? Mga OFW na may mga alaga kayo sa mga probinsya nyo dati bago kayo nag-OFW. Siguro naman, one of your life, nakapag-alaga kayo ng mga manok, o itik, kung ano man dyan ng mga hayop sa backyard ninyo. Na nangitlog, di ba? Pag di ba, 10 ang itlog nilimliman, hindi nyo po pwedeng bilangin ang sisiw niyan, na 10 din ang lalabas. At lalo namang hindi po pwedeng 11 kasi 10 lang Tama, hindi? Now, sure win yan. Bihirang-bihira po yung 10 itlog magiging
10 din po ang sisiw. Bibihira po yan. Madalas at madalas, mayroon pong bugok na lumalabas. Yung pata ko nga lang nakaraan, di ba? Tontuwa ako kasi 18 yata or 20 ang ano. Pero yung napisa lang, 16. Di napakarami ng bugok. Ganito kinumpara ni Atty. Bueno. Bilang na po ang sisiw malusog na po, tapos na po yung kaso. Kumbaga, convicted na Kumbaga final na po ang nangyari dito kay Mang Larry. Kasi Supreme Court na nga Samantalang kay BP Sara, napakalayo pa bago makarating doon. Yun yung sinasabi ko, attorney, na I beg to disagree kasi nga hindi pa po tugma yung analogy ninyo ng comparison dito sa pangyayari sa impeachment ni BP Sara at dito kay Mang Larry. I hope mga kababayan na naintindihan nyo po ang aking sariling analogy. At huwag nyo mong ibaba si Atty. Bueno ha. Hindi ko lang po ito mapigilan kasi nakita ko po ito Babaliwalayin ko sana. Akala ko si Larry Gadon ang inaanuhan ni attorney. Pero nung pinanood ko, abay, kinumpir niya pala itong si BP Sara at saka yung Larry pala na isawan dyan sa UP. So, na-curious ako, sandali pinakinggan ko. Yun nga po mga kababayan. Bandang unahan nito, panoorin nyo po, puntahan nyo po si si Atty. Rene Bueno. Again mga kababayan disclaimer ko, hindi po ito pangbabas kay Atty. Rene Bueno. Pinupuntuhan ko lang po, bagamat abogado po siya at ako po wala po akong kwentang tao. Pero, siguro naman, mayroon din po akong sariling opinion. At mayroon din po akong sariling pananaw. Pagdating po sa mga ganitong sitwasyon. Ang layo, attorney, sa totoo lang. Katunayan nga mga kababayan, marami po sa kanya dyan, ang mga pumuri. Ang pumuri sa kanya, malamang, itong mga loyalista. Pabor sa sinabi niya. Pero marami po dito nagbasa kanya. Marami pong siguro mga DDS din yun na hindi rin po nagustuhan ng kanyang analogy dito. At comparison. Hindi, malayo talaga, attorney, promise. Malayo yan. Kasi nga, diretsahan na lang, practical na lang speaking. Si Mang Larry, personal lang niya yung laban. Si BP Sara ay hindi po niya personal. Trabaho niya po ito. Kailangan niya pong ipagtanggol ang 32 million na nagtiwala sa kanya. Samantalang si Mang Larry, ang pinagtanggol niya po ay ang sarili lang po niyang kabuhayan. Napakalayo na yun. At ang isa pa sa pinakamalayo, attorney, hindi pa po convicted, final executory or wala pa pong hatol ang Supreme Court. Tandaan niyo po, attorney, kahit pa makonvict si BP Sara dyan sa Senado, pwede pa po siyang tumakbo sa Supreme Court para questionin niya po lahat itong mga ito. Kasi ang Supreme Court po ang mayroong pinakaano sa atin lahat. Final say. Dito pa nga lang sa ginagawa ninyo ngayon So ibig mo sabihin dito ngayon, attorney, ito sideline na lang ito ha. So kung ganun, para bagang pinagpapalagay na ni attorney na convict na si BP Sara, impeach na si BP Sara, at pinagpapalagay na ba ni attorney dito na si BP Sara ay totoong nagnakaw? Yun yung mga side comments dito, attorney. So, para madaling sabihin na lang, comparison, attorney, napakalayo. Personal na bagay ang kay Mang Larry ng isawan, si BP Sara para po sa 32 million Pilipino ang laban niya. At hindi po kumikita si BP Inday Sara, kundi nagmamalasakit, tumutulong po siya sa mga Pilipino. Samantalang si Mang Larry, pang sarili niyang kabuhayan, kumikita siya para sa sarili niyang pamilya. Pagkatapos, si Mang Larry, final verdict na po, nakasuhan, nagkaroon po ng kaso, na desisyon ng Supreme Court. Si BP Sara, hindi pa po final. Wala pa nga po silang ebidensyang matibay. Yan po. Sorry po, attorney pero ganun lang talaga Ganun lang talaga. Hindi naman po porket hindi po tayo abogado, hindi po tayo pwede magkomento. Siguro naman, attorney, maintindihan niyo ang aking komentaryo. Kung sakasakali mapanood. Siguro hindi. Sabagay, hindi naman siguro tayo pinapanood ng Atty. Rene Bueno. No? Salamat sa iyo, attorney, kasi alam ko naman, patas ka naman Pero this time, I beg to disagree, attorney. Bagamat ako ginagalang ko po talaga ang inyong mga analysis at mga opinion pagdating sa batas. Kasi napakaganda, maganda. Pero this time, mga kababayan, hindi po talaga ako sang-ayon. Okay, tuloy natin. Lipat na po tayo dito. Paano natamimi itong si Tutasen? Ito po yun, mga kababayan. The committee amendment, Mr. President, or his personal amendment. The Minority Leader, Senator Alan Peter Cayetano, is recognized.
Sir President, And to introduce his amendments, the Senate President. before that, Mr. President, isang committee amendment lang po. Sige. So, as discussed with Senator Lacson, our Senate President Pro Temp, in the last last week when we brought this up, the intention of everyone is to make sure of due process, to make sure our Constitution is followed. And good Senate President Pro Temp brought up the fact that if you search the word extraordinary rendition, may negative connotation. So in that respect, I'd like to propose that instead of extraordinary, we use extrajudicial. So the title will read, Resolution Expressing the Sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee them a reasonable time prior to their surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. Ito mga kababayan, ang husay ni Senator Alan Cayetano ay lumutang po dito. Ito po ay tungkol sa pagkikidnap kay Tatay Digong na hindi na maulit. Ano ho? At ito ay naipasa po ni Senator Alan Cayetano. Congratulations. Bakit na mahalaga po ito mga kababayan? Sapagkat ngayon po nakaamba na kidnapin si Senator Bongo, ang number 1 senador, at Senator Bato de la Rosa, ang isa sa talagang napakatapang na senador, mga kababayan. Matapang para sa mga kriminal. Okay? Matapang po sa mga kriminal. Lilinawin natin dito. In the same manner, Mr. President, if it could be a omnibus amendment, on page 2, lines 33 and 39, after comma, following the word whereas, delete the entire clause and replace with the following. The enforcement of arrest warrant issued by the International Criminal Court against former President Duterte and his subsequent surrender. We'll deal with that later, Mr. President, because we might delete the whole paragraph altogether. So just the title, Mr. President, instead of... In that case, if I may suggest, Mr. President, that the distinguished gentleman, the minority leader, amend the the resolutory portion. Yes. That is where it is contained, so that later we can go to the title. No? But what you were mentioning on... Yes. Tama, Mr. President. So in the same manner, just change the word extraordinary to extrajudicial rendition. All right. So just the title and resolutory Move. At this point in time. Majority Leader, will you move or will I move? Yes. For the amendment? Yes, Mr. May I President. move for The the... resolutory portion muna. Yes. Yes, Mr. President. So move on the amendment. And objection? Hearing none, motion is approved. Okay, now, Mr. President, if you don't... Yan mga kababayan. Yung amendment po ni Senator Alan Peter Cayetano ay nakapasa po dito sa Senado. At ito nga po, good news po ito, bagamat nung nakarang araw pa po ito natalakay, tatalakayan na rin po natin. So, susurkatin na lang po natin mga kababayan. Ito po ay hindi mangyayari kung hindi po dahil sa isang Senator Alan Cayetano na mahusay po pagdating sa legality, sa mga batas, na which is kailangan po natin bilang senador, dapat una mo lagi ang nasa isip yung legality. Kasi kaya kayo senador dahil kayo yung taga-balangkas, taga-tingin ng batas, taga-ayos ng batas, taga-gawa ng batas. So, how come na hindi kayo doon ganun ka maalam? Sorry pero sa totoo lang, pag tumakbo ka bilang senador or pag nanalo ka na ng senador, sabihin mo man na wala kang pinag-aralan, pero dapat mapilitan ka talaga mag-aral ng batas on the spot. At kung hindi ka man makakapag-aral on the spot, kailangan mo talagang mayroon kang mga nakapaligid sa iyo na mga maalam sa batas na magbibigay ng advice kung ano yung mga dapat na gawin. Tama hindi? Kasi nga po, tayo, ang ating bansa bilang demokrasya, pwede po tumakbo kahit sino, di ba? Kahit hindi nga po sige, must read and write lang yata yung natin, di ba? Qualification. So, hindi na dahil sa hindi ka graduate sa abogasya, hindi ka na pwedeng maging senador. Pwede, di ba? Pero mga kababayan, kahit abogado ka pa, kahit nag-aral ka pa sa batas, kung lihis naman, abogago naman ang inyong pananaw sa batas, aba hindi rin naubra. Kaya ang sinasabi lang po natin dito, kailangan mayroon ka pong maayos na pananaw at interpretasyon tungkol sa mga nakalatag na pong batas sa ating bansa. Kung ikaw man ay hindi po abogado. Tama hindi? I mean, dapat nakikinig ka kung ano na yung nakasulat sa batas. Kaya dito mga kababayan, bilang abogado,
lagi pong pinag-aanuan ni Senator Alan na sumunod tayo sa batas at kamukha nito ngayon to preempt dahil ito, si Tutasin at saka si Lacson, pamumuno nila, mukhang una si Lacson, walang kibir na paimbestigahan, ipatawag itong mga sangkot ng mga mali-malita ng pera ng bayan. Ito naman si Tutasin, wala rin pakialam sa kanya mga kapwa senador. Dahil pag nasa labas na kayo, wala na kayong paki sa inyo. So, ibig sabihin, kailangan ng Senado forever na hindi na sila matatapos dyan. Matatapos sila eh. Ang termino nila matatapos eh. Bakit natin nasabi? Kasi pagtapos na at lumabas sila dyan sa Senate, wala nang pakialam si Tutasin. Kay Senator Bato at Senator Bongo. Tama ba yun? Mga kababayan, katulad kay Lacson, inuna pang kasuhan, nirekomendang kasuhan ng kapwa niya mga kasamang senador versus doon sa mga congressman na mga contractors at daming nagtuturo, daming lumalabas na mga ebidensya. Unang inimbestigahan, itong kapwa niya mga senador, pero itong mga contractors, ang dami ng mga balita, Lacson, hindi ka ba nanonood ng mga news? Madalas ka magpa-interview sa mga channel na yan eh. Sila rin mismo nagsasalita rin sila eh. Na ang dami. Banggit na banggit lagi yan si Sandro Marcos. Si Martin. Laging present yan. At saka yung taga Batangas. At saka yung sa Pampanga. Pero bakit hindi ka naman lang magpatawag? Yan. Yan po ang sinasabi natin mga kababayan. Okay? So dahil sa galing at husay ni Senator Alan Cayetano, tiklop po itong mga ito. Good news ay good job po Senator Alan Cayetano. Okay, so yan po ang ating nagawang video mga kababayan at punta na po tayo sa mga batian portion sa mga gusto pong magpa-shoutout. Tingnan natin kung mayroong gusto magpa-shoutout sa atin ha. Ito, tingnan natin mga kababayan. Mga nakarating dito sa dulo ng ating video. Ito. Hello Sir Bimar, good afternoon. Sabi ni Maalose. Good afternoon din sa iyo Maalose. Watching from Hawaii. Marian Maga. Shoutout sa iyo, Marian Maga. Mabuhay ka, Attorney Bueno. Thank you so much to your very well said explanation with regards to ad cautelam. I learned it from you. Sabi ni Lorna Oklidina. Yan, ang hirap basahin kasi dugtong-dugtong. Hello there, sabi ni Roslyn. Ayan mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, humahanga din si Ma'am Lorna dito kay Attorney Bueno. Ako man, hanga rin po ako kay Attorney Bueno. Pero tingnan natin kung mag-comment ito si Ma'am Lorna, kung sakasakaling napanood niya yung reaction natin kay Attorney Bueno, kung hahanga pa ba siya. Well, ako, kahit ganun mga kababayan, huwag niyo pong i-bash si Attorney Bueno. Ako man, hanga pa rin ako sa kanya. Pero, disagree lang po ako talaga dito sa last niya video niya. Felicissimo Ayeng. Shoutout VMR Pambuhol. Ayan, shoutout din sa inyo sa Buhol ha. Hariras Jula, good afternoon mga friends. Kasi kagigising ko lang dahil masama pakiramdam pero ngayon pa lang ako nanood. Watching from London, United Kingdom. Shoutout sa inyo Hariras Jula dyan sa United Kingdom. Pa-shoutout from Coronadal, South Cotabato, Josefa Laguerta. Yan, shoutout sa inyo dyan sa Coronadal, South Cotabato, Ma'am Josefa. Believe ako sa imo BMR, nakaka-encourage ang mga vlog mo. Maubitaw sige ko nakasubaybay sa imo o sa imong programa din sa Birada Aguila. Watching you always but watching from Auckland, New Zealand. Go, go, go Duterte for President. God bless us always. Ingat kayo diha sa Pinas. Kay okay lang kami dire sa labas ng bansa. Good luck. Sabi ni Rindon Juan. Oy, dagang salamat. Ayun, maraming salamat mga kababayan. Sabi niya rito, no, encourage daw siya, Bisaya kasi, no? Lagi daw siya nakasubaybay sa ating programa. Patindan dun sa Birada Aguila, mga kababayan, alas 2, ha? Punta kayo mamaya. Comment din po kayo kung gusto nyo pa-shoutout at i-comment nyo ang ano masasabi nyo kay BMR doon sa Birada Aguila. Kung gwapo ba or pangit pa. Alona Mingito, watching from Sydney, Australia. Great move ng ating President Sara, sabi niya. Hello BMR, sabi ni Ate Charilo. Maalusi, no skip ads. Thank you Maalusi ha. Hello, sabi ni Roslyn ulit. Bakit ang bobo ni Soto? Sasabihin niya ayaw ng impeachment kung may basis at sufficient evidence. Wala nga, sabi ni
MTE TV. Tama, di ba? Hindi mambubudol muli, tapos na ang pagsusukat, pinaubaya ng pananalig 2022, sobrang pinagkatiwalaan, naging pinapako ang mga pangako, sabi ni Ashley Guapa. Uy, kagwapa ni Ashley, oh. Mahabang comment mo, Ashley, ha. Basahin nyo na lang dyan, mga kababayan. Grabe naman talaga sila ang nagpapakasasa na sa kaban ng bayan. Kawawa tayong mga maliliit. Sabi ni Venus Abidin. Shoutout sa iyo, Venus. Dapat gayahin natin Pres Ibrahim Tawuri. Tama ka, no? Maganda yung si Ibrahim Tawuri, yung sa bansa yun? Sa Africa yun, eh. Rudy Lucero. Shoutout sa iyo. Baka nakarating siya doon sa ano, no? Eid Mubarak din, mga kababayan ko sa buong mundo, sabi ni Mia Tan. Shoutout sa iyo, Eid Mubarak din sa iyo, no? Shoutout Emilio Cabahog from Prosperidad, Agusan del Sur. Kailan kaya mawala itong mga kawatan? Emilio Cabahog, shoutout sa inyo dyan sa Prosperidad, Agusan del Sur. Taga dyan yata si Lulong, no? Yung malaking buhaya. Solid DDS, sabi ni Lita Estrada. Shoutout sa iyo, Lita Estrada. Willie Pinalis, hindi na kailangan impeach si BBM. Dapat, ay, wag naman. Willie Pinalis, sorry. Tama po sir, sabi ni Lorna Oclinada. Kailangan talaga na mag-presidente si Inday para malaman ang katotohanan, sabi ni Willie Baniza. Tama ka, sabi ni Aduring Maranan. Ayan. Si Margarita Liboon, BBM ang dapat ma-impeach, maraming nakawan sa gobyerno. Tama po kayo, palubog ng Pilipinas, kawawa na ang kunting kita kulang, nakulang pa. Sabi nito ni Fred Winda Regalado. Shoutout sa inyo lahat, mga kababayan, maraming salamat na nakarating kayo sa dulo ng video ito. At syempre pa, as always, Pilipinas. Bye-bye!